Bago sa saksi, patuloy na nasusunog ang bahagi ng residential area sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Sinabayan pa ng mga pagputok ang naglalagablab na apoy. At mula sa Taguig, saksila si EJ Gomez. EJ? Pia, mag-aapat na oras na ngang inaapula ng mga bumbero ang sunog ng club dito sa isang residential area sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Ang sunog umabot na sa ikalimang alarma. Ayon sa BFP, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na eskinita. Ayun, sumabog. Dinig ang mga pagsabog habang naglalagablab ang apoy. Pasado alas 6:30 ng gabi sa Barangay Santa Ana, Taguig. Bigla-biglang sumasabog yung tangke. Sa videong ito, ilang tao ang namataang lumalangoy palayo sa nasusunog na lugar. Lumalangoy na yung mga tao. Ayun, lumalangoy na sila. Ayon sa BFP, residential area ang nasusunog. Pasado alas 7 ng gabi, itinaas sa ikalimang alarma ang sunog. Tumulong na sa pag-apula ang kawani ng BFP mula sa mga kalapit na lugar at fire volunteers. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil bukod sa traffic papunta sa lugar, masisikip ang mga eskinita at dikit-dikit ang mga bahay. Inilikas ang mga nasunugan sa kalapit na eskwelahan. Pia, sa latest data mula sa BFP, ang bilang ng mga bahay na nasunog o natupok ay nasa 175. Ang bilang naman ng mga pamilyang apektado ay 300 o katumbas ng 700 individuals. At sa mga puntong ito, ang estimated damage ay nasa 3.75 million pesos. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Patay ang isang ina at ang 4 na taong gulang niyang anak matapos umanong paghahampasin ng martilyo sa San Pablo, Laguna. Suspect sa krimen ang 14 na taong gulang. Nakatiwala ng pamilya. Ayon sa pulisya, pinaghahampas ng martilyo ang mga biktima at itinago sa kahoy at kawayan. Mismo ang suspect daw ang nagkwento kung paano niya plinano at isinagawa ang krimen. Batay sa investigasyon, madalas daw pagdudahan ng suspect dahil malikot umano ang kamay nito. Wala pang sagot dito ang suspect at nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad na suspect. Desidido ang mga kaanak ng mga nawawalang biktima sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga na papanagutin ang mga nagpabaya sa insidente. 4 ang patay at 17 ang nawawala pa rin. Saksi, si Mark Salazar. Akala namin lumilindol, ngayon pala yung building. Malakas na dagundong ang gumising sa mga residente sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Pasado alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Ang ginagawang gusali roon, bigla na lang gumuho. Bitaw sa taas! Kailangan ng rescue nun! Mga buhangin at tipak ng simento na lang ang natira. Malawak ang pinsalang iniwan ng pagguho. Nagkalat ang mga scaffolding at net nito. Natabunan nito ang construction workers na natutulog sa barracks na nasa ibaba ng gusali. Pahirapan ang paghahanap sa mga naipit, lalo't mano-mano ang kanilang pag-rescue at pag-alis ng mga debris. Yung isang mauhugot natin to, yung flyboard to. Yung isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Teka lang, yung oxygen tank. Kinailangang dahan-dahanin ng mga tauhan ng BFP ang pagsalba sa mga natagpuang buhay pero nadaganan ng mga simento at bakal. Relax lang, kuya. Try natin muna dito. Isa sa mga nakaligtas si Brian Sitangco. Nasa baba kami, nandun ang barak sa baba ng building. Nakatapunan na ako ng simento. Balutan pa ako ng net. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako niya. Nadamay rin ang ilan sa mga nagtitinda sa paligid ng gumuhong gusali. Yumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin lindol. Kahapon, pagbisita ni na DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torres sa isang parte ng construction site na binaba ng mga rescuer, napag-alaman nilang may 2 tao ron na naipit sa septic tank. Dami rin sa pagguho ang katabing apartel nito, kung saan na-recover ang labi ng 65 anyos na Malaysian national na natrap daw sa kanyang kwarto. Kinuha ng pamilya at ng mga tauhan mula sa Embahada ng Malaysia ang kanyang labi. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Ngayong araw,
Tila hinahabol ng mga rescuer ang mabilis na takbo ng oras. Maingat silang naghahabol sa pag-asang marami pa silang buhay na maisasalba. Wala nang malay ang lalaking na-retrieve nila mula sa gumuhong gusali. Sinubukan pa siyang i-revive sa ambulansya at dalhin sa ospital pero kalaunay idiniklarang patay. Buhay po siya nating nahuhap at hindi na po niya kinaya yung stress paglabas. Yung pong trinay nating i-resuscitate kagabi. Inumagaman walang sumusuko sa mga rescuer na patuloy sa operasyon. Gumamit na rin ng thermal scan sa buong gusali. Hindi ayos to. Mahaba eh. Sabi heart rate. Meron. Hanggang sa may natunton na isa pa pero bangkay na rin siya nang makuha kaninang umaga. Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahoan namin. Kabilang sa tumutulong na ang Muntinlupa K9 Search and Rescue at ang mga heavy equipment ng DPWH. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site galong bumagsak. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima na nasa construction site. Pero hindi pa kasama rito ang bilang ng mga nagtitinda sa paligid na posibleng nadamay kaya posibleng mas marami pa ang nawawala. Yung accuracy po talaga ng bilang hindi naman natin masasabi sa ngayon dahil nga po yung mga binigay sa ating pahayag ng foreman based lang dun sa alam niyang naiiwan. 4 ang kumpirmadong patay, 26 ang nasagip at 10 sa kanila ang isinugod sa ospital. 17 naman ang patuloy na pinaghahanap pa. Handa naman ang DSWD na tulungan ang mga trabahador na nawalan ng trabaho dahil sa insidente. Wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner, importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government. Labis namang nag-alala ang pamilya ng mga nawawala pang biktima. Siguro wala nang buhay. Pagdating ko, hindi ko na po siya makontak. 24 hours na sila dyan, hindi pa kumakain. Kahit siguro tubig, wala. Hindi na ako makasambuhayan. Pero si Myra Arugante, umaasang buhay pa ang anak na si Ferdy. Buhay ang anak ko kasi nung pagpunta ko rito hindi ako kinakabahan. Sabi ko buhay ang anak ko kasi ang lakas ng ano ko eh. Sabi ko buhay to. Pero nung dumaan ng 1 araw, 2 araw, wala pa nare-rescue. Nanghihina ako. Sabi ko kung ako lang papasukin ko man yun. Maligtas ko lang ang anak ko. Desidido siyang panagutin ng mga taong nagpabaya, kaya nangyari ang trahedya. Aalamin naman ng mga engineer ang dahilan ng pagguho, lalo't wala namang naitalang lindol. Isa sa mga hadlang sa investigasyon ang mga tipak ng simentong nagkalat sa pundasyon ng gusali. Kailangan po natin i-assess po ang situation ng buong area, kaya hinati po natin sa 4 quadrants para i-check natin para kung may sign of life. O, ganun po. Hindi naman tayo pwedeng pumasok basta-basta. Tapos na ito, i-investigate na natin kung anong parameters o kung ano man nangyari kung bakit nagkaroon po ng trahedyang ganito. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Humiling ang Office of the Ombudsman ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa. Kaugnay po yan sa reklamong plunder at indirect bribery dahil sa pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 milyong piso mula sa 3 donor. Pero ayon sa Senador, ang investigasyon sa kanya ng Ombudsman ay paraan lang umano para patahimikin siya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa 3 donor noong January 2025, sinampa na reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Batay raw ito sa mismong pag-amin niya sa investigasyon noon ng COMELEC. Ngayong araw, humiling ang Ombudsman sa Sandigang Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Marcoleta. Gayon din kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig.
Sa kanyang privilege speech kanina, sinabi ni Marcoleta na ang investigasyon ng ombudsman ay paraan para patahimikin siya umano tungkol sa anomalya sa flood control at sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Ayon sa Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa laki ng halagang 75 million pesos, hindi raw ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang halaga sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Sasagot daw si Marcoleta sa tamang forum. Nagpasaring din siya sa ombudsman. Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato. Kasama si Marcoleta, 8 sa 13 majority senators ang naharap ngayon sa mga kaso, reklamo o kaya'y investigasyon. Sina Senador Bato de la Rosa at Bongo, kapwa tinukoy na co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Si Senador Chis Escudero naharap sa preliminary investigation para sa kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda naman ng Department of Justice na sampahan ng plunder at graft charges si Senador Jinggoy Estrada. Nire-review naman ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kasong katiwalian si Senador Joel Villanueva. Iniugnay ang 3 sa issue ng flood control projects. Ang magkapatid na si Senador Mark at Camille Villar, kasama naman sa iniimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa dahil sa ilang negosyo ng kanilang pamilya. Sa gitna ng isyu ngayon sa Senado, binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na solid ang mayorya. Solid din daw ang 11 miyembro ng minorya ayon kay Senador Risa Ontiveros. Status quo pa rin. Alam nyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin. Isa sa maugong na pangalan na gusto raw ng minorya na maging Senate President kung sakali ay si Senador Win Gatchalian. Kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, napakaseryosong legislator. Isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Marihing pinabulaanan ng mga senador na minorya ang mga alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may mga planong amyendahan ang saligang batas at huwag umanong magkaroon ng eleksyon sa taong 2028. Saksi, si Ian Cruz. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus.
Ito ang reaksyon ni Senador Mig Zubiri sa presentasyon ni Senadora Amy Marcos sa kanyang privilege speech kanina. Nagpalabas ang senadora ng video na naglalaman ng mga aligasyon na may mga mambabatas umanong nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng CONAS o Constitutional Assembly. Nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Para raw mangyari ang charter change, kailangan daw ng no-el o no-election scenario. Malakas ang ugong ng no-el sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kakawing daw ng planong charter change at no-el ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taumbayan. Tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa tiyatsa o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Sabi ni Marcos, may mga source daw siya tungkol sa mga napag-usapan sa meeting. Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang tungkol sa sinabi ng senadora. Wala pang pahayag kaugnay nito si House Speaker Bogie D. Pero ang mga miyembro ng minorya inalmahan ang mga akusasyon ni Marcos. Giit nila, walang katotohanang isinusulong nila ang tiyatsa. That the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Sinagundahan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang mosyon ni Zubiri, sabay ng pag-alma sa aligasyon sa kanya ni Marcos. You should not be surprised if I often see Bogie D. Because Bogie D is my golf mate. During that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa tiyatsa. Parang ganun ang dating eh. That's not true. I have never been in favor of tiyatsa. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang kailangan natin, katsa, character change. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. The Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof. These are lies, Mr. President. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng House Show presentation kanina. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Pero kontra sa mosyon ni Zubiri ang kasama ni Marcos sa mayorya. I have not heard any word from Senator Amy Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Matapos ang debate, binawi rin ni Marcos ang video sa hiling ni Senate President Alan Peter Cayetano. I-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana, kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. I withdraw also my motion. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi.